Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon insyaAllah ar-rusul wa risalat. At tinatalakay na nga natin yung tungkol sa mga karamat. Yung mga karama, ito yung mga, kumbaga, mahimalang mga pangyayari sa mga pangkaraniwang tao. So may mga tao, hindi naman sila propeta, pero may nangyayari sa kanila na mahimala. Na sinasabi natin na mahimala, kumbaga kasi hindi ito pangkaraniwan na nangyari. At mainam na natalakay ito kasi maraming mga tao, lalong-lalo na mga ligaw na sekta, iba ang pag-unawa nila sa mga bagay na ito. Ginagawa nilang dahilan ng pagiging banal ng mga tao na ginagawa nila silang mga santo na dinadasalan na nga nila. At ginagawa na nilang mga katambal talaga ni Allah. Ginagawa na nilang mga katambal. So nasimulan na natin itong talakayin na maaari nga talagang mangyayari ang mga ganitong mga karama. Pero syempre, ang sino man na makakasaksi nito ay hindi ito dapat bibigyan ng anumang interpretasyon. At ganyan din yung nakaranas nito, kumbaga sa kanya nangyari yung karama, hindi rin naman siya magbibigay din ng interpretasyon dito. Liban na lamang na ito ay fadal ni Allah o biyaya ni Allah sa kanya. Hindi ito magiging dahilan na siya ay magmamalaki o mag-iisip na siya ay special. Kasi maaaring ganun mayroong tao, binaril, hindi tinablan ng bala o mga katulad nun, tapos bibigyan na niya ng interpretasyon. Yumabang. Binaril nga uli, pangalawang beses, tinamaan na, patay. So hindi ito binibigyan ng kumbaga ganung interpretasyon. So ito ay kumbaga mga bagay na pwede nating mga bagay na dapat natin ipagpasalamat kay Allah at hindi na higit pa doon. So ngayon nga inshallah, hikmatu i'ta'il karama lil wali. Ang hikmah sa pagbibigay ni Allah ng karama sa wali. So dito sa konteksto ng pagtalakay natin sa karama, ang tinutukoy dito na nakakatanggap o nakaka-experience ng karama, yung mga awliya. Awliya, ibig sabihin mga tao na malalapit kay Allah. Pero syempre nililinaw natin ito na ang mga wali na tinutukoy dito, awliya, sila yung matutuwid at hindi sila yung mga awliya na sinasamba ng mga ligaw na sekta. Okay? At sa pagiging awliya, syempre, hindi ito isang bagay na angkinin ng tao para sa kanyang sarili. Hindi ito isang bagay na angkinin ng tao para sa kanyang sarili. So dapat yung tao na nakaranas ng karamat, yun nga, ipagpapasalamat lang niya ito kay Allah at hindi na niya bibigyan ng interpretasyon. Tinukoy lang dito ang nature na awliya, ang primarily nakakatanggap ng ganitong mga biyaya ni Allah, yung mga karamat, dahil pinangangalagaan din ni Allah, syempre, yung mga matutuwid niya na mananampalataya. At sa maraming mga paraan, pinangangalagaan tayo ni Allah. Hindi lang sa mga paraan na hayag. Halimbawa, syempre, di ba, yung mga mananampalataya, pinangangalagaan ni Allah, unang-una, laban sa Satanas. Kapag tayo ay nagdudua kay Allah ng a'udhu billahi minasyaitanir rajim o kaya nagre-recite tayo ng ayatul kursi, kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas, ang resulta nun insyaAllah ay protection ni Allah sa atin. Protection ni Allah sa atin. Pero meron talaga mga tao, kumbaga na hinirang ni Allah, na nakakatanggap sila ng higit pang pangangalaga ni Allah o pagbibiyaya ni Allah, na literally maaring darating sa kanila yung mga biyaya na hindi normal na dumarating sa pangkaraniwang tao.
So dito sinasabi, yu'tillahu ba'da ibadihi umuran kharikatan lil adati ikraman lahum. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbibigay ng mga umuran kharika, kumbaga kagilagilalas, mga hindi kapanipaniwala na mga pangyayari para sa kanyang mga piling alipin. Ikraman lahum. Ikram, ibig sabihin bilang pagpaparangal sa kanila. So ito yung pinanggalingan ng salitang karama, yung ikram ni Allah, yung kanyang pagpaparangal. Na niya yung pangalan ni Allah bilang Al-Karim. Al-Karim sa kahulugan na kumbaga marangal. Halimbawa yung Quranul Karim, di ba? Ang marangal na Quran. O maari ding Karim, si Allah ang Al-Karim sa konteksto ng pagiging mapagbigay sa kanyang mga biyaya. Ibig sabihin, hindi madamot si Allah. Hindi madamot si Allah. So, ikraman lahum li salahihim wa quwwati imanihim. Na mga karaman na ito na nararanasan na experience ng mga awliya, ito ay bilang pagpaparangal sa kanilang pagiging matuwid at pagiging matibay ng kanilang pananampalataya. At ang mga karama na ito, syempre, hindi ko pa yata nabanggit, hindi lang ito nangyari sa umma na ito. Lahat ng mga umma, lahat ng mga tagasunod ng mga propeta, na kahit mga hindi propeta ay maaring makaranas ng karama. So maaring mangyari na makaranas sila ng karama. Halimbawa, sa Israeliyat, merong mga kwento doon na mahimala na nangyari sa mga piling tao. Halimbawa, merong si Samson, di ba? Biniyaan siya ni Allah ng matinding lakas. Si Samson, hindi naman siya napagtibay kahit sa Israeliyat na siya ay propeta. At si Samson, siya pala yung Samun. Ang Arabic ng Samson, Samun. Yung pala yung pinanggalingan ng pangalan na yun. Hindi siya propeta, pero siya ay binigyan ni Allah ng kakaibang lakas. Wakad yakunu dalika saddan lihajatihim. Sa maaring ang karama na ito ay darating sa anyo ng pagbibigay ni Allah sa kanilang mga pangangailangan. Tinutustusan sila ni Allah ng kanilang mga pangangailangan. Halimbawa, si Mama Mary, di ba? Na hindi naman siya propeta, pero nakatanggap siya ng mga biyaya mula kay Allah. Saan yun ang pagkain? Saan yun ang pagkain? Kalhajati litta'ami wasyarabi wal aman. Halimbawa niyan, yung mga awliya ni Allah, sila ay binibiyaan ni Allah ng pagkain, inumin at kaligtasan. O kadyotihim dalika linasrati dinihi. At syempre, maaring mangyayari na yung karama na yun na mangyayari sa mga awliya ay ibinibigay ni Allah sa kanila upang magtagumpay ang relihiyon na ito. Upang magtagumpay ang relihiyon na ito. Halimbawa, merong ginagawa ang isang wali at tinulungan siya ni Allah para matupad yung kanyang ginagawa na may kinalaman sa relihiyon na ito. Kumbaga bilang paglilingkod sa relihiyon na ito. Halimbawa nga yan, syempre, doon sa labanan sa Badar, di ba? Doon sa labanan sa Badar, alanganin talaga yung mga Muslim doon. 300 lang sila mahigit at yung mga kalaban nila, 1,000 mahigit. So yung kung sa labanan, 1:3 yung labanan. Masyadong marami yung kalaban na yun kung tutuusin sa isang labanan. At doon sa Badar, wala silang kabayo. Meron sila kamelyo, 2 piraso. So sa labanan, kapag may mga ganyan labanan, lalo na nung unang panahon, lamang ang sino mang hukbo na may mas maraming kabayo. Kasing kabayo, nagbibigay ito ng advantage doon sa mga sundalo na makilos ng mas mabilis. At syempre, dahil mas mataas yung pwesto nila, mas madali nilang matatalo yung mga kalaban na hindi naman nakasakay din sa kabayo. So alanganin talaga sila. Kumbaga sa labanan na yon, nasa disadvantage ang mga
Muslim. Pero syempre sa karama ni Allah, hindi naman sila mga propeta, di ba? Sa karama ni Allah at maunawaan natin na ang mga sahaba sila ay awliya din, pinagtagumpay sila ni Allah doon sa labanan sa Badar at kahit sa iba pang mga labanan, alhamdulillah. Kasi nga, maaring mangyayari na ang karama na ito ay bilang pagpapatagumpay ni Allah sa relihiyon na ito, waraf'atu kalimatihi, at sa pagpapangibabaw ng kanyang salita, ihkakan lil haqqi wa ibtalan lil batili. At syempre, maaaring magbibigay si Allah ng karama sa kanyang mga awliya upang patotohanan ang katotohanan at pasinungalingan ang kasinungalingan. So, ibig sabihin, para manaig ang katotohanan. Pamindalika ma haddathana bihi al-Qur'anu al-Karim min sya'ni Maryam. Ano banggit pala rito si Mama Mary. So sabi dito, kabilang sa mga karama na nangyari sa mga awliya, yung nababanggit sa Quran tungkol kay Maryam. Faqad kana yujadu indaha faqihatun shita fi sayf wa faqihatus sayf fi shita. So doon daw kay Maryam, kapag dadalawin daw siya ni Zakaria, nakikita daw ni Zakaria na nandoon sa hapagkainan ni Maryam yung mga prutas na tumutubo sa taglamig. Kumbaga, kung pupunta siya kay Maryam ng tag-init, makikita niya doon yung mga prutas na tumutubo lamang sa taglamig. At kapag taglamig naman, makikita niya rin doon yung mga prutas na tumutubo o namumunga sa tag-init. So, yung kumbaga, karagdagan niya na pagpapakita ni Allah ng karama para kay Maryam. Pwede naman siya magbigay na lang ng kahit anong prutas, di ba? Bawa, saging. Wala namang yung saging eh. Wala namang season yung saging. Tuloy-tuloy yung saging. Pero, nagbibigay si Allah sa kanya ng mga pagkain na merong specific na panahon nito, season, kumbaga. Pero binibigay ito ni Allah sa ibang panahon nang sa gayon na ipakita ang kanyang pagpaparangal kay Maria. So doon nga sa Surah Ali Imran, verse 37, kullama dakhala alayha Zakaria al-mihraba, tuwinang dadalaw daw sa kanya si Zakaria doon sa mihrab. Yung mihrab na tinutukoy dito, yung pook dasalan na kung saan namamalagi si Maryam. Wajada endaha rizka. Tuwing nang pupunta siya doon, ay matatagpuan niya doon yung mga biyaya ni Allah. Saan yun ang pagkain? Qala ya Maryamu, anna laki hada? Sabi ni Zakaria, o Maryam, saan nang galing ang mga ito? Paano mo nakuha ang mga ito, mga pagkain na ito? At sabi ni Maryam, qalat huwa min indillah. Ang mga ito ay mula kay Allah. Inna Allah yarzuqu may yasha'u bigayri hisab. Tunay na si Allah ay nagbibiyaya sa sino mang naisin niya ng walang pagtutuos. Na walang pagtutuos, nangangahulugan na kumbaga ibinibigay lamang ito ni Allah na kumbaga hindi bilang gantimpala sa ginawa niyang mabuti, bilang karam ni Allah, o kaya walang pagtutuos na walang hanggan, walang humpay, tuloy-tuloy na dumarating. So yung tafsir dito, so sinabi ng mga scholar na ang mas lalong nakakapagtaka rito ay dumarating kay Maryam yung mga pagkain, yung mga prutas na namumunga sa taglamig at dumarating ito sa kanya sa tag-init at vice versa. Wa min dalika ma jara li ashabil kahfi haytu daraballahu ala adanihim fil kahfi 300 sana wazdadu 9. At ganito rin ang nangyari doon sa ashabul kahf. Yung mga taon, yung mga bata na nakwento doon sa suratul kahf, na sila ay mga mananampalataya nga na tumakas mula sa mga Kristiyano at nababanggit sa Israeliyat. Meron silang version ng kwento nito na nangyari sa Turkey.
Pero syempre, hindi naman natin sinasabi yun nga eksakto sila na Ashabul Kahf, pero meron silang ganitong version ng kwento. Pero dito sa Ashabul Kahf, sila ay kumbaga dinulot ni Allah na makatulog. Ito yung kahulugan ng daraballahu ala adanihim. Kumbaga, si Allah daw ay bumaling sa kanilang mga pandinig kasi yung ating mga tenga, hindi lang ito sense para sa pandinig. So marami pang gamit yung yung tenga. Yung tenga, ito rin yung may kinalaman sa pagbabalanse ng mga tao. Ito ay may kinalaman sa pagbabalanse ng mga tao. Kaya yung mga tao na yung kumbaga nakaranas ng yung na disgrasya o tinamaan sa sa tenga, maaaring maapektuhan yung nila, yung pangbalanse nila. Naalala ko pala si FPJ. Di ba madalas may kita yung pag si FPJ, yung yung pompiang pala tawag doon. Yung hampasin niya ng dalawang palad niya yung tenga ng kalaban. Actually effective yun. Hindi yun fancy na paraan. Legitimate yun na ginagawa sa martial arts. May scientific name nga yun eh. Ang scientific name nun, discombobulation. Na ang epekto nun sa tao na yun nga, kapag malakas yung pagkakatama doon sa tenga niya, kasi di ba yung tenga, may mahabang tunnel yung papasok eh. May papasok na hangin doon na lalakas yung pressure, maaring maapektuhan yung eardrum niya. Literally, mahirapan na siyang lumaban, mahirapan na siyang tumayo, o baka mahirapan din siya na makakilos o makakita. Dahil doon sa ganong discombobulation yung tawag. So yung dito, daraballahu ala adanihim sa si Allah, kumbaga dinulot niya na makatulog sila sa pamagitan ng epekto nito sa kanilang mga tainga. At doon sa kuweba, nanatili sila rito ng 300 na taon at dinagdagan pa ito ni Allah ng 9 na taon. Wahafidallahu ajsadahum tilkad duhur al-mutatawila ala nahwi alladhi haddathana anhu fi suratil Kahf. At si Allah sa 309 na taon na namalagi sila doon, pinangalagaan ni Allah ang kanilang mga katawan. Ibig sabihin, hindi sila namatay doon, hindi sila nabulok. Yung kanilang mga katawan, hindi sila nagutom. Kasi yung tao, kahit tulog siya, tuloy-tuloy metabolism ng tao eh. Tuloy-tuloy metabolism. Ibig sabihin, gumagana yung katawan natin. Yung mga sikmura natin, yung stomach, patuloy yan na tumutunaw ng pagkain. Kaya paggising mo, gutom ka. Kaya mahalaga yung kakain ka sa umaga, yung agahan. Actually, yung breakfast, tataka kayo, di ba? Yung agahan, tawag sa kanya breakfast. Kasi literally, yung tao, habang natutulog, nasa fasting. Kaya fast. At yung breakfast, yung agahan, kumbaga napuputol mo yung mahabang oras ng hindi mo pagkain sa pamagitan ng agahan. Meron pang sabi-sabi nun eh. Sabi, yung nanay ko sabi niya, huwag ka raw matutulog ng hindi kumakain. Kasi kapag matulog ka raw ng, ewan kung narinig yun na itong yung sabi-sabi nila. Kapag natulog ka raw ng hindi kumakain, yung kaluluwa mo, tatayo, magbubukas yun ng mga kaldero, maghahanap ng pagkain habang tulog ka. Pero iniisip ko naman din yun, paano nila naisip na magkaroon ng ganong paniniwala? Na ang kaluluwa pala ng tao, kapag tulog, humihiwalay. Eh di ba ganun sa Islam? Humihiwalay yung kaluluwa ng tao habang siya ay tulog. So maaring yung mga ganong paniniwala, bakas lang din ng pag-iral ng Islam dito sa Pilipinas, tapos na bago-bago na lang yung version kumbaga nung kanilang kwento. So doon hindi sila nagutom, hindi sila
kumbaga nabulok, at yun nga yung kwento doon sa Suratul Kahf, doon sa mahabang panahon na kanilang pinamalagi doon. Wa min dalika ma waqa'a li sahabati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min dalik. At yun din, nangyari ang ilan sa mga karama sa mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At syempre, kung sa mga awliya, nangunguna na natin na maituturing na awliya ang mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi sila yung nangunguna sa matutuwid, kumbaga, at maalam sa relihiyon. So kabilang dun sa mga karama na nangyari doon sa mga sahaba, actually marami-rami yung nabanggit dito, tadaanan natin isa-isa inshallah. So una, nurun fil asa. Ito yung naranasan ng mga sahaba, ng ilan sa mga sahaba na yung kanilang tungkod ay nagkaroon ng liwanag. So noong unang panahon, napakahirap na maglalakbay sa gabi. Kasi wala namang flashlight noon eh. Kahit nga ngayon may flashlight ka, hirap pa rin maglakad. Hindi mo makita kung matitisod ka ba o madadapa. So yung paglalakbay noon, kaya ginagawa nila ang paglalakbay talaga sa araw sila, naglalakbay at natutulog sila sa gabi. Famin haulai Usayd bin Hudayr wa Abbad bin Bishr tahaddatha inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin lahuma. So sina Usayd bin Hudayr at si Abbad bin Bishr, tumungod daw sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kinausap nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa ilang mga bagay. Hatta dhahaba min al-layli sa'atan fi laylatin shadidatin mudlima. Ginabi na sila doon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nung pauwi na sila, madilim na at matindi yung dilim nung gabi na yon. Si tinutukoy dito na madilim na gabi, yung gabi talaga na yung walang liwanag ng buwan o maaring hindi siya full moon, kaya madilim talaga. Thumma kharaja min indi Rasulillahi yan kaliban. So umalis na sila at umuwi na nga silang dalawa. Wa biyadi kulli wahidin minhuma asaya. So ang bawat isa daw sa kanila ay merong tungkod. So yun din yung isa sa mga dahilan kung bakit nung unang panahon yung mga lalaki nakagawian nila na meron silang tungkod. Kasi yung tungkod na yun, hindi naman sila nagdadala ng tungkod dahil mahina na yung tuhod nila. Kundi ang isa sa mga dahilan kung bakit sila may tungkod para suporta kapag naglalakad sila. Paakyat. Di ba kahit yung mga yung mga mountaineer, may dala silang stick, walking stick. At lalo na kung pababa din. Kasi sa paglalakad, yung pababa, yun ang mas mahirap sa tuhod eh. Yung pababa. Kasi pinipreno mo yung sarili mo, pinipigilan mo yung sarili mo pababa. Kaya nga yung mga mountaineer, akit yun ng bundok, okay pa, pero pag pababa, doon na sila makakaramdam ng mga sakit-sakit sa katawan. Pababa. Siyempre, pwede kang madudulas. So, mainam yung meron kang dalang tungkod. So, meron daw silang dalang tungkod. Tig-isa silang dalawa. Ni Abbad bin Bishr at ni Usayd bin Hudayr. Wa biyadi kulli wahidin minhuma asaya faadahat asa ahaduhuma lahuma hatta masyaya fi du'iha. So nung sila ay naglalakad daw, di ba dalawa silang magkasama? Yung tungkod daw ng isa sa kanila ay nagliwanag. Yung tungkod ng isa sa kanila ay nagliwanag, kaya nakapaglakad sila sa pamagitan ng liwanag nito. Hatta idaftarakat bihima at tarik adaat lil akhar asa. At nang naghiwalay naman sila, kasi magkaiba yung bahay nila, naghiwalay na sila, pareho nang lumiwanag yung kanya-kanya nilang mga tungkod.
famasya kullu wahidin minhuma fi dawi asaihi hatta balaga ahlahu. At naglakad sila ng magkahiwalay na nga, naghiwalay na sila ng paglakad at ang tungkod ng bawat isa sa kanila ay umilaw at hanggang sa nakauwi sila sa kanilang mga pamilya. Siniulat ito doon sa Mishkatul Masabi ni Imam al-Bukhari. So iniulat din ito ni Imam al-Bukhari, alhamdulillah. So isa pang pagkakataon na nakaranas ng karama yung mga sahaba at ta'amul mubarak, yung pagkain na mabiyaya. So naging mabiyaya para sa kanila yung kanilang pagkain at ito ay iniulat din ito ni Imam al-Bukhari. So si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ya'ti ma'ahu bi thalathati adyafin min ahli safa o min ahli suffa. So si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, umuwi raw siya na meron siyang kasamang 3 bisita na kabilang sa ahlus suffa. Yung ahlus suffa, ito yung mga sahaba na na may hirap. Nakatira sila sa masjid at umaasa lang sila kumbaga na naaabutan lang sila ng pagkain ng mga sahaba. At syempre itong ahlus suffa, hindi naman sila mga tamad. Kasi kasi yung bantablig ganun inisip nila Hindi wala lang talaga walang trabaho Wala silang mapasokan na trabaho, kaya ganun sila. Pero hindi ibig sabihin na tamad sila, kumbaga ayaw magtrabaho. So ito yung ahlus suffa. At actually kasama sa kanila si Abu Hurairah. So sinama raw ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu yung 3 sa kanila. Waqad kana Rasul sallallahu alaihi wasallam qad amara al-muslimina an yudayyifu haula. So ipinag-utos na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumbaga kunin nila bilang mga bisita ang ilan sa kanila para makakakain sila ng maayos, yung ahlus suffa. Wa tarakahum Abu Bakar fi manzilihi kay yudayyifahum ahlahu. At yun nga, dinala sila doon ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Pero nagkaroon ng lakad si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, iniwan niya sila doon sa kanyang bahay para ganun din, kumbaga paghahandaan sila ng pagkain ng pamilya ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Waja'a fi sa'atin mutakhira. Bumalik din naman si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, pero gabi na. Gabi na siya nang nakabalik dun sa mga ahlus suffa. Faqalat lahu imra'atuhu, sinabi ng asawa ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu sa kanya, habasaka an adyafik. Ano ang nagdulot sa iyo na natagalan kang bumalik sa iyong mga bisita? So parang sinabi niya, ba't ang tagal mo? Naghihintay sa iyo yung mga bisita mo. So sabi ni Abu Bakr sa kanya, doon sa asawa niya, O ma asyaytahum, hindi mo ba sila pinakain ng hapunan? Qalat abaw hatta taji. Ayaw nilang kumain. Sabi ng babae, ayaw nilang kumain hanggang sa dumating ka. So gusto nilang hintayin si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Nakakahiya nga naman na kumain na wala pa yung kumbaga may-ari ng bahay. Fagadab. So nagalit daw si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu dun sa nangyari. Pero syempre yung kinagagalit niya, bakit hindi pa sila pinapakain? Bakit hindi pa sila pinapakain? At yun nga, sinabi ni Abu Bakr Siddiq, Wallahi, la ut'imuhu abada. Fahalapatil mar'a, Allah tut'imuhu. So sinabi ni Abu Bakar na hindi rin siya kakain, kumbaga, dahil doon sa kanyang pagdating ng huli. So maaring kasi, nakakain na rin siya doon sa kanyang pinanggalingan. At din yung asawa niya ay nagsabi na hindi rin siya kakain doon. Wahalafa al-adyaf an la yut'imu. At din yung mga bisita naman, dahil hindi kakain si Abu Bakar at hindi rin kakain yung kanyang asawa, ayaw na rin nilang kumain.
So nahihiya yung mga Ahlus Suffa. Pero pag dito ito, walang ganito dito. Pero na naman walang problema actually kasi sinabihan na nga silang kumain, edi dapat kumain na rin sila. Okay, so minsan kasi, din dapat natin maintindihan sa mga sahaba. Mga sahaba, tao lang din sila. So minsan may mga ginagawa sila na hindi rasyonal o hindi normal na gawain. Pero inshallah, kung dito mangyayari, sabihin ni Manong, kumain na kayo. Tapos si Manong ayaw kumain, kumain na tayo. Pwede naman Pwede naman ganun yung mangyari. So dito, kumbaga, parang may nangyaring drama doon sa kanila. Doon kay Abu Bakar, sa kanyang asawa, at doon sa mga bisita niya. So sabi ni Abu Bakar, so parang nairita na rin siya doon sa nangyari, hada minas syaitan. Sabi niya, ito ay mula kay Satanas. Yung nangyayaring nila, yung parang drama doon. Fada'a bit ta'ami fa'akala wa akalu. Kaya pinakuha na niya yung pagkain, kumain siya at kumain din yung kanyang mga bisita. Faja'alu la yarfa'una lakmatan illa rabat asfaluha aktaru minha. So kumain nga silang lahat at ang nangyari na kumbaga yung merong karama dito, na wala silang anumang butil ng pagkain na kinuha mula doon sa lagayan ng pagkain, wala silang isinubo na pagkain, liban na lamang na yung lalagyan ng pagkain ay hindi nababawasan. At actually dito, hindi siya nababawasan bagkus ay dumarami pa yung pagkain. Illa rabat asfaluha aktaru minha. Kumbaga kada kuha daw nila, yung kanin, di ba? Yung kanin, ka-level ng rice cooker. So kada sandok daw nila, dumarami pa lalo yung kanin. So parang ganun yung nangyari. Faqala li imraatihi, sinabi ni Abu Bakar sa kanyang asawa, Ya Ukhti bin Firas, tawag niya sa kanyang asawa, Ya Ukhti bani Firas, mahada, anong nangyayari? Ano ito? Ba't ganyan? Kumbaga, nagtataka siya, bakit ganun yung pagkain? Qalat, wa qurratu ayni innahal ana aktharu minha qabla dalika bi 3 marrat. So sabi ng asawa ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, sabi niya yung ang sabi ng babae qurratu ayni parang parang yung tawag niya kay Abu Bakr, parang ano ba madalas na tawag ng babae sa asawa niya? Mahal, ganun, honey, darling, ganun. Sabi niya parang darling, ngayon yung pagkain 3 beses nang mas marami kaysa kanina. So dumoble na ng 3 beses. Fa'akalu, at yun nga, kumain muli sila. Faba'atha biha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakara annahu akala minha. Siniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim na yun nga, kumain pa sila ng kumain mula rito at nagpadala pa nga sila ng pagkain mula rito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kumain din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula rito. At ito nga ay isang karama, faqad kana hada ikraman min Allah li Abi Bakar li faddihi. Ito ay pagpaparangal ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu sa kanyang kainaman bilang kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa li annahu lam yashtat fi gadabihi id halafa an la ya'kula min at-ta'am. Ganyan din, ito ay pagpaparangal daw ni Allah na kahit nanumpa pa siya kay Allah na hindi siya kakain, pero kumain pa rin siya. Kumain pa rin siya dahil sa yun nga, waragama syaitan, dahil sa kanyang pag-aakala na yung nangyayaring kaguluhan sa kanila, di ba? Parang nagkaroon na ng drama doon sa kanila, na recognize niya na ito ay mula sa bulong ni Satanas, kaya itinigil na niya yung kanyang sinumpaan at kumain na doon sa kanyang bahay, fa'akramahullahu bidalik. At siya ay pinarangalan ni Allah sa pamagitan ng pagkain na hindi nauubos o dumadami pa. Sa dito, alhamdulillah, ay nasaksihan natin isa sa mga tagpo ng karama na nangyari sa mga sahaba. So sa susunod inshallah, matalakay pa natin iba pang mga karama inshallah
sa ano nito, dito sa pagtalakay natin dito, inshallah. Ganito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.